Tila gumuho nga ang mundo ni Shu, matapos niyang malaman na ang kanyang kapatid ang may pakana ng lahat, pero wala nga siyang magawa kundi isiga na lang ang kanyang pangalan, dahil hindi naman niya ito kayang saktan. Samantala makalipas nga ang isang araw sa labas ng cabin sa Yellowstone, ay tulala ang ating bida habang siya ay nagkakape, at matapos nga niyang tignan ang notification ng kanyang system, ay tanging negative points lamang mula kay Ji-Wei ang kanyang natanggap. Agad na nga lang din sinuntok ni Shu ang notification ng kanyang system, habang iniisip na isang buong araw na nga daw ang nakalipas, pero ang pasulput-sulpat na negative points lang mula Kilo Master, at sa ilang miyembro ng Funds Gang Foundation ang kanyang natanggap. Dito nga ay naisip din ni Shu na ang mga naunang negative points umanong natanggap niya mula sa Funds Gang, ay dahil sa pangungulit niya mag-report at mag-appeal sa pagkakabar ng kanyang post, pero ano daw kaya ang dahilan ng mga pasulput-sulpat pang negative points, na nagmumula kila Ji-Wei at iba pang miyembro ng Funds Gang. Hanggang sa bigla namang dumating si Xiaoyu, nakakatapos lang umanong tumulong upang ilibing ang mga namatay sa ruin, kaya naman binigyan sila ng makakain ng may-ari ng cabin. Pero tinubuan na nga ng kabute ang ating bida na nasobrahan na namang mag-isip, kaya naman agad na tinanong ni Xiaoyu kung ano ang iniisip niya, pero sinabi lang naman ni Shu na iniisip lang daw niya ang patungkol sa mga nangyari matapos silang magtungo ng Immortal City sa ruin. Pero hindi nga naniniwala si Xiaoyu na masyado ang titig sa ating bida, dahilan upang mapatanong si Shu sa kanyang sarili, kung bakit umano ganun ang tingin sa kanyang ng kapatid niya, at kung tingin daw ba ni Xiaoyu ay nagsisinungaling siya, sabay sabi na hindi niya pwedeng banggitin ang patungkol sa negative emotions. Hanggang sa biglang ang hinawakan ni Xiaoyu ang kanyang kamay, dahilan upang bigla ding matahimik ang ating bida, at dito nga ay sinabi ni Xiaoyu na wag umanong maglihim si Shu sa kanya. Sinabi nga din ni Xiaoyu na ilang araw lang umano ang tinagal ng ruin, pero alam niyang ilang taon at dekada ang naging karanasan ng ating bida sa loob ng ruin na yun, kaya normal lang umanong makaramdam siya ng pagod, at hindi maiwasang mag-isip o balikan ang mga nangyari. Dahil dito ay inisip ng ating bida, na malamang umano sa nag-aalala si Xiaoyu sa kanya, dahil iniisip niyang hindi pa din makaget over ang ating bida sa naging karanasan niya. Sinabi na nga lang din niya na tama si Xiaoyu, dahil sa buhay umanong pinagdaanan niya sa loob ng ruin, ay nagkaroon siya ng hindi mabilang na pagsubok, at hindi din mabilang na pagkakataon upang gawin at piliin ang nais niya. Sinabi nga din ni Shu na masyado umanong masakit ang naging karanasan niya sa buhay na yun, kung saan ay tila isa siyang nagbabagang bakal o metal na pinupukpok ng mahabang panahon, pero kalaunan nga ay nalagpasan din niya ang pagsubok ng heart tribulation. Muli namang hinawakan ni Xiaoyu ang kamay ng ating bida at hinayla ito, habang sinasabi na, napanood niya mula sa isang hindi makitang realm ng ating bida ang lahat ng pinagdaanan niya, at tahimik siyang nanunood upang samahan ang ating bida, sa naging karanasan niya sa buhay na yon. Sinabi nga din ni Xiaoyu na masaya umano siya, dahil kahit anong buhay pa ang pagdaanan o pinagdadaanan ng ating bida, ay mayroon siyang puwang sa puso at isipan ni Shu, na napangiti na lang din habang binabanggit ang pangalan ng kanyang kapatid. Sunod ay sinabi naman ni Xiaoyu na mayroon siyang nais itanong kay Shu, dahil isa nga daw sa miyembro ng Funds Gang Foundation ay nais magbayad ng malaking halaga, para lang mag-perform at magbasag ng bato ang ating bida gamit ang kanyang dibdib. Sinabi nga din niya na bukod umano dun, ay mayroong nais kumuha sa ating bida bilang modelo ng brief o underwear, sabay tanong kung ano ang tingin ni Shu sa offer nila, at sunod-sunod pa nga niyang sinabi, ang iba't ibang offer mula sa iba't ibang tao at kumpanya. Kaya naman agad siyang nabulyawan ng ating bida, na sinasabing tigilan na niya ang mga patungkol sa bagay na yon, sabay tanong na din kung ganun ba talaga dapat ang trato nila, sa bayaning tulad niya. Pero sinabi lang naman ni Xiaoyu, na mataas umano ang offers at talent fee na binibigay at inaalok sa kanila, kaya magandang balita ito wika pa nga ni Xiaoyu. Habang ang ating bida naman ay napapaisip, kung talaga bang magandang balita nga ito, sabay tanong kung paano mapapalitan ng pera, ang halaga ng negative points para sa kanya at para sa cultivation nila. Dahil kung wala nga daw ang negative points na kinikita ng ating bida, ay tiyak na aabutin siya ng ilang daang taon bago niya mapagliwanag ang kanyang pang-anim na nebula, sa pamamagitan ng araw-araw na pagkanta ng Twinkle Twinkle Little Star. Naisip nga din niya, na ang mga cultivator umano mula sa iba't ibang panig ng daigdig, ay tila katulad na ng mga tao sa universe, na masyado ang paghanga sa kanilang dating hari,
at kahit ano nga daw ang gawin niya ay nagmumukha itong magandang bagay sa kanila. Hanggang sa bigla nga siyang may naisip, at kung ang dahilan daw ba ng pagkopya o plagiarize ng hari sa mga tula at akda ng taga-Earth, ay dahil sa hindi na din siya makakolekta ng negative points sa Luniverse, at tuluyan ng sinukuan ang kanyang cultivation. Kaya naman ngayon ay nagsisisi na daw ang ating bida, dahil hindi niya tinanggap ang lahat ng alaala ng dating hari, sabay tanong kung ano na ang gagawin niya, dahil mukhang interesante pa naman ang mga chismis ng nakaraan o buhay ng hari. Hanggang sa biglangang magulat ang magkapatid kasabay na din ang pagdilim ng muka ni Xiaoyu, matapos tanungin ni Carol kung ano ang pinag-uusapan nila, pero tinanong lang naman ni Shu kung bakit siya nandito o nagtungo sa kanila. At sinabi nga ni Carol na nagtungo siya dito upang magpaalam, dahil bukas umano ay babalik na siya ng Northern Europe kasama ng mga taga-Immortals. At biglang ang nagsalpukan ang mga mata ng dalawa, habang tinatanong ni Xiaoyu kung sa pag-alis ba niyang ito ay hindi na siya babalik, pero sinabi lang naman ni Carol na kailangan niyang bumalik sa kanilang bansa. Sabay sabi ding nakapag-apply na umano siya kay Nieting, upang maging pang 12th Dragnet ng Dragnet and Snares, kaya naman magkikita pa din sila ng madalas, dahilan naman upang ma-shock ang ating bida. Naisip nga din ni Shu na akala umano niya dati, ay kalabisan ang tinanggap ni Nieting bilang miyembro ng Dragnet and Snares ang leader ng kamisyon na si Yayoka, pero ngayon ay mas malala pa ang ginawa ni Nieting, dahil tinanggap niya si Carol bilang isang Dragnet. At dahil nga sa ginawang ito ni Nieting, ay naisip din ng ating bida na habang tumatagal umano, at lumalala ang mga bagay-bagay na ginagawa ni Nieting. Samantala sa China naman sa Dragon Gate, ay tamang tambay lang naman ang magjowa, at dito nga ay napapaisip si Zhu Jin. Nabigla ding tinanong kung sigurado ba talaga si Nieting, na tanggapin ang application ni Carol para maging isang Dragnet, sabay tanong na din kung hindi ba siya nagmamadali, at kung hindi ba dapat na pantay ang troto nila kay Carol at Yayoka, pero sinabi lang naman ni Nieting na magkaiba umano si Carol at Yayoka. Sunod ay tinanong ni Nieting kung naaalala pa ba ni Zhu Jin ang sinabi ng mga taga-Immortals, nung mga panahong nawala ang alaala o memorya ni Carol. Ano ba ang sinabi nila wika naman ni Zhu Jin, sabay tanong kung ang tinutukoy daw ba ni Nieting, ay ang sinabi ni Carol na na-inlove siya sa ating bida, at sinasabi na kasintahan o jowa niya si Shu sa nakaraan niyang buhay, at hindi ba yun ang dahilan kung bakit siya nagpilit na makapunta dito sa China, tanong pa nga ni Zhu Jin. Hanggang sa bigla din siyang may na-realize sa kanyang mga sinabi, at muling binanggit ang karelasyon sa nakaraang buhay, sabay sabi na hindi ba at reincarnation din si Lu Shu. Dito nga ay sinabi ni Nieting, na dati umano ay iniisip niyang pangkaraniwan lang ang kwento ni Carol at Lu Shu, pero matapos nga daw nilang malaman ang kwento ng buhay at dating buhay ng ating bida, ay hindi niya maiwasang tanungin ang kanyang sarili, kung totoo daw kaya ang mga sinabi ni Carol noon. Kaya naman sinigurado daw ni Nieting, na alamin ang lahat ng impormasyon patungkol sa dating hari, gayon na din ang patungkol sa founder ng Sword Pavilion, at ang tila isang diyosa umanong consort o asawa ng hari. At kung isa nga daw si Carol sa kanila, ay malamang na nag-apply nga siya bilang Dragnet ng Dragnet and Snares, upang mapalapit at suportahan ang ating bida. Kaya naman napabuntong hininga na lang din si Zhu Jin, at sinabi na hindi nila pwedeng tanggihan ang application ni Carol. Isa pa ay magkaalyansa nga din daw ang Immortals at Dragnet and Snares, kaya naman hindi nila kailangang mag-alala na magkaroon ng problema. Isa pa ay win-win nga din daw ang sitwasyon na ito para sa kanila, dahil matutupad nga daw ang kahilingan ni Carol na maging Dragnet, habang ang Dragnet and Snares naman ay magkakaroon ng karagdagang malakas na cultivator, sabay sabi na ibibigay nila ang approval pag nakabalik na ang ating bida. Samantala sa Amerika naman, ay makikita natin ang isang lalaking ito sa isang madilim na iskinita, at matapos nga niyang makita ang post ng patungkol sa pagtatapos ng ruin. Ay sinabi nito na ang formation ay umano ay nakuha na, pero ang daga o spy nila sa The Phoenix na naatasang kunin ng formation ay hindi na sila tinawagan o pinadalhan man lang ng mensahe. At dahil nga sa nangyari ay sinabi nito na ang taong yun umano, ay talagang isang magaling na strategist o magaling na magplano, habang naaalala ang patungkol sa liham at pera na kanyang natanggap. At sa liham nga na kanyang natanggap, ay nakasaad ang kanyang misyon na nakawin ang mga Formation I, sa mga taong nakakuha ng Formation I sa mga nakaraang ruin. Sunod ay dumukot nga ito sa kanyang bulsa, at nilabas ang tila isang malaking purple na perlas, at kasabay nga ng pagdurog niya sa kanyang lollipop,
ay iniisip nito na mabuti na lang daw at mas maaga silang nagtungo ng Earth, dahilan upang makuha nila ang listahan ng mga nakakuha ng Formation I, mula sa Dark Kingdom. Sunod ay agad na nga din itong lumipad, at naisip niya na malapit umano sa reincarnation ng hari ang mga miyembro ng Dragnet and Snares, na nakakuha ng Formation I ng Ruin, kaya naman hindi nila pwedeng atakihin agad ang mga yon. At dahil nga daw doon ay kailangan nilang unahin, ang pinakamadaling target o pinakamahina sa kanilang lahat, at ang tinutukoy nga niya ay walang iba kundi si Master. Samantala sa Australia naman, ay tila isang ghost town na ang isa sa mga lungsod ng bansang ito, dahil hanggang ngayon ay nagkalat pa din ang mga halimaw, o mga nag-evolve na nilalang sa lugar na ito, at patuloy nga din itong nilalabanan ng mga cultivators, mula sa iba't ibang panig ng daigdig. Hanggang sa bigla nga nilang napansin ang pag-atake ni Master sa dambuhalang gagama na kanilang kalaban, kaya naman agad na sinabi ng isa sa mga ito, na dumating umano si Director Lee o si Master upang tulungan sila. Agad nga din silang nagpasalamat kay Master, sabay sabi na ang mga gagamba umano sa lugar na ito, ay lalong nagiging mapanganib habang tumatagal, at habang patuloy silang nag-evolve. At dito nga ay naisip ni Master na ang evolution at production o pagpapadami ng mga nilalang na ito, ay lalo din umanong bumibilis habang tumatagal, kaya naman masasabi nga daw niya na talagang malubha o malala ang sitwasyon sa lugar na ito. Hanggang sa bigla nga niyang napansin, ang pag-atake gamit ang isang palaso na mabilis at patungo sa kanya, kaya naman agad na ginamit ni Master ang kanyang flying sword upang sanggahin ang pag-ataking ito. Pero matapos nang magtama ang palaso at espada ni Master, ay biglang naging tatlo ang mga palaso, at ang dalawa nga sa mga ito ay agad na nagtungo kay Master upang atakehin siya. At dito ay iniisip ng lalaking ito, na lahat umano ng kanyang abilidad ay pinag-aralan niya para pumatay, at ang tinatawag niyang multi-shot na ito, ay isa umano sa pinakamalakas niyang abilidad, kaya naman sigurado daw siyang mahihirapan ang matanda sa pag-atake niyang ito. Pero ang hindi niya alam, ay hindi ubra ang mga ganitong pag-atake kay Master, na sinabi pang bata o baguhan lang umano ang gagawa ng walang kwentang pag-atake na tulad nito sa kanya. Agad na din niyang tinipon ang kanyang superpower, upang sanggahin at patigilin ang mga palaso na ginamit sa pag-atake, at kasunod nga nito ay dinurag ni Master at pinagpira-piraso ang mga palaso. Kaya naman masyado ang gulat ng lalaking ito, at hindi nga siya makapaniwala na nadurag umano ang kanyang mga palaso, sabay tanong na din kung mayroon daw kayang hindi nakikitang enerhiya, ang nagpuprotekta kay Master. Hindi ba at nagmula sa Earth si Li siyang si wika pa nga niya sa kanyang sarili, pero paano daw kaya nitong natutunan ang teknik ng Sword Pavilion, sabay tanong na din kung ang intel o impormasyon daw kaya nila ay mali. Naisip nga din niya na ang Sword Pavilion umano, ay pinoprotektahan ng bawat miyembro nito, kung saan ay pinanghahawakan din nila ng matagal na panahon, ang mga hindi kanais-nais na aksyon ng iba sa kanilang mga miyembro. At ang pinakamalalang bagay nga daw na pwedeng mangyari, ay ang tagyusan sila ng lahat ng mga miyembro ng Sword Pavilion, kaya naman mas mainam nga daw kung ngayon pa lang ay baguhin na nila ang kanilang plano. Pero muli ay masyado nga ang gulat nito, matapos na maglunsad ng pag-atake si Master sa lugar kung saan siya ay nagtatago, at kasunod nga nito ay tinanong ni Master kung bakit palihim siyang umaatake, sabay tanong kung pwede ba siyang lumabas upang makapag-usap sila. Pero mabilis nang tumakbo ang lalaki palayo kay Master, habang iniisip na masyado umanong mabilis kumilos si Master, na agad din namang naglunsad ng pag-atake sa lalaking tumatakbo. Pero biglang ang nagulat si Master, nang biglang dumating ang isa sa kanyang mga tauhan at sinabi na mayroong masamang balita, dahil ang pulutong nga daw ng mga nag-evolve na nilalang, at namataan nila sa kalapit lugar at kailangan nilang tumulong kaagad. At dahil nga dito ay nakatakas ang killer kay Master na biglang napapaisip, dahil hindi pa nga daw niya nabalitaan ang patungkol sa lalaking yun dati, at maging ang mga galaw at teknik nga daw niya ay hindi pamilyar kay Master. Dahilan upang mapatanong si Master sa kanyang sarili, kung ang Dark Kingdom daw kaya ay muling bumangon, at malamang sa ganun nga ang pangyayari wika pa ni Master sa kanyang sarili, dahil sa funds gang nga daw ay siya lang ang nagnanais na ubusin ang mga miyembro ng Dark Kingdom. Malamang nga daw na masyado nang ibabaw si Master at madaming tao ang nagalit sa kanya, at malamang din daw na yun ang dahilan kung bakit mayroong umatake sa kanya ngayon. Sunod ay agad na nga ding lumipad si Master, patungo sa lugar kung saan ay kailangan ang kanilang tulong, habang iniisip na masyado na umano siyang matanda at pagod sa kanyang mga ginagawa.
Sabay sabi na nais na niyang mag-retire at bumalik ng Luo City matapos ang mga problema dito sa Australia, pero hindi nga daw niya alam kung paano niyang haharapin si Xiaoyu, pag bumalik siya ng Luo City sabay bigay ng negative point sa ating bida. Samantala hanggang ngayon nga ay hindi pa din alam ni Master, na iba ang pagkakaunawa niya sa dahilan kung bakit nais siyang patayin ng lalaki, dahil ang lalaki ay hindi naman miyembro ng Dark Kingdom. At ang lalaki ngang ito na nagmula sa Looniverse, ay patuloy pa din sa pagtakbo habang umiiyak, dahil inaakala nga din ng lalaking ito na si Master ay miyembro ng Sword Pavilion, kaya naman hindi niya alam kung ano na ang dapat niyang gawin nang dahil sa takot. Samantala sa China naman, ay masyado ang gulat ni Zujin nang biglang lumabas sa kanyang likuran ang ating bida, na agad din niyang tinanong kung kailan pa siya nakabalik, salamat sa pagtatanong wika lang naman ni Shu, sabay sabi na ngayon lang daw at kakatalon nga lang daw niya mula sa eroplano. Ilang sandali pa ay sinabi ni Zujin na agad nagtungo sa kanila si Shu matapos siyang makabalik, dahilan upang tanungin din niya ang ating bida kung may importanteng bagay ba siyang kailangan. Pero sinabi naman ni Shu na hindi naman daw ganun kaimportante ang sadya niya, at kakalabas nga lang daw niya ng ruin kaya naman nais niyang sabihin sa kanila ang mga nangyari, sabay tanong na din kung nasaan daw si Nieting. Pero sinabi naman ni Zujin, na ang post o kwento umano patungkol sa kabayanihan ni Shu sa ruin, ay nakakaayang pakinggan o basahin, sabay sabi na maghintay daw siya dito dahil tatawagin niya si Nieting. Agad na din niyang tinawagan si Nieting, upang sabihin na andito sa kanilang bahay si Shu kaya kailangan niyang bumalik agad, sabay tanong na din kung ano daw ang nais kainin ni Papa Nieting. Dahilan naman upang biglang mapaisip ang ating bida, at sino daw ba ang mag-aakala na ganun ang mga salita o usapan ng dalawang maestro level, o ni Zujin at Nieting, hanggang sa biglangan niyang mapansin ng isang halaman, at matapos niyang makita ang nakapaskil sa tabi nito, ay hindi mapigil ni Shu ang kanyang pagtawa. Agad na din niyang naalala ang naging reaksyon ni Nieting, matapos kuhanin ng ating bida maging ang natitirang katawan ng walnut ni Zujin, at naisip nga niya na ang halaman na kanyang nakita ngayon, ay tinanim ni Nieting para umano kay Mommy Zujin. At dahil nga sa na-realize niyang tinanim ni Nieting ito para kay Zujin, ay biglang nakaisip ng magandang idea ang ating bida, na agad-agad ay kumuha ng lupa mula sa kanyang star chart. Habang hawak nga ng ating bida ang lupa mula sa kanyang star chart, ay iniisip nito ang patungkol sa mga damo na dinala niya sa loob ng star chart niya. Dahil ngayon nga daw ay lumaki na ng 2 metro ang mga damo, at malamang nga daw na ang lupang ito sa star chart niya ang dahilan ng kanilang paglaki. Kaya naman daw gagamitin at ikakalat niya ang hawak niyang lupa sa maliit na walnut, upang alamin kung totoo nga na ang lupa sa star chart niya, ay mayroong abilidad na palakihin agad ang anumang uri ng halaman at damo. At ilang sandali nga lang din ang nakalipas ay dumating na si Nieting, kung saan ay agad pa niyang binati ang ating bida, at tinawag na bayani umano ng mundo. Pero bigla nga siyang nagulat matapos makita ang matayog na walnut sa kanilang bakuran, at dahil sa muka at tawang demonyo ng ating bida, ay agad na tinanong ni Nieting kung ano ang ginawa niya sa walnut, na tinanim niya para kay Mommy Zujin. Samantala masyado naman ang pag-asikaso ni Mommy Zujin sa ating bida, na pinagluto umano niya ng masasarap na pagkain, sabay sabi na magluluto pa siya para kay Shu kung kulang pa ang mga ito. At ang dahilan nga ng kabaitan ni Zujin sa ating bida, ay ang biglaang paglaki ng kanyang walnut tree, kaya naman natahimik na lang ang nagseselos na si Nieting, habang pinapanood ang pag-asikaso ni Zujin kay Shu. Ilang sandali pa nga, ay sinabi ni Nieting sa ating bida na ang space channel umano sa Longmen Mountain, ay nagkakaroon na naman ng mga energy waves, kaya naman hindi na daw magtatagal bago ito muling magbukas, sabay tanong kung ano ang plano ng ating bida. Dito ay sinabi niyang kailangan niya munang makausap sila Zhang, bukod doon ay kailangan pa umano niyang aralin ang Formation Eye na nakuha niya sa ruin, at matapos nga daw magbukas ang space channel, ay babalik siya ng Looniverse upang patayin si Duan Mo Huangqi, at sunod ay magtutungo siya ng Royal Capital. Sige kung ganon at pagkailangan mo ng tulong ay magsabi ka lang wika naman ni Nieting, sabay sabi na napag-usapan na daw nila ito ni Zujin, at kahit pa hindi makakatulong ang Dragnet and Snare sa haharapin niyang laban, ay pwede naman daw silang tumulong ng personal ni Zujin sa ating bida. Nabigla namang napaisip, dahil ang pagnanais nga daw nilang tumulong sa kanyang laban, ay ibig sabihin na tutulungan siyang patayin ang lahat ng kanyang kalaban, bukod pa sa pagpatay kay Duan Mo Huangqi, at hindi nga daw pangkaraniwan ang binitawang salita ni Nieting ngayon.
Sunod ay tinanong naman ni Zujin kung ayos na daw ba ang ating bida, sabay tanong kung may mga mahahalagang bagay ba siyang natagpuan sa nakaraang ruin, at tinanong nga din niya kung dapat na ba nilang tawagin ang ating bida, bilang si God Lu Shen o ang dating pangalan pa din niya na Lu Shu.